1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na makamamasam dyan na talagang tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, Binibining Pilipinas, bukas na ang Coronation Night. Yes, excited na nga ang lahat para sa magiging Coronation Night ng Binibining Pilipinas at finally, eto na, papunta na sila sa exciting moment. Pero ang tanong, sino kaya ang kokoronahan bilang Binibining Pilipinas International at Binibining Pilipinas Globe. So, yon. And then, of course, syempre, wag nyo rin isnabin dahil magsasama-sama ang mga matitinding reyna from universe to Grand Rather. O, di ba? Dahil ang mga host para sa gabing yan ay syempre si Miriam Kiambao, the first runner-up Miss Universe. And then, of course, Catriona Gray, Miss Universe 2018. And then, of course, MJ Lastimosa, top 10 sa Miss Universe. And then, of course, si Nicole Cordobes bilang first runner-up naman sa Miss Grand. And then, ayan, so sila ang magiging host at anong chika ko dyan? Ay nako, ang bongga, ang winner, ang gorgeous ng mga host. Nakakatuwa, no? Dahil grabe yung suporta talaga nila sa Binibining Pilipinas. Sabi nga ganun, once you are binibini, you're always a binibini, di ba? So, natutuwa ako dahil nakatutok pa din ang mga Binibining Pilipinas Queen para sa Binibining Pilipinas. Kumbaga, grabe yung legendary neto. Grabe yung pagmamahal nila sa Binibining Pilipinas. At take note ha, yung mga host na to, hindi mo makikitang nag-host talaga sa mga ibang pageant katulad ng Miss Universe Philippines, katulad ng Miss Grand, di ba? So talagang nandoon lang sila sa support nila kung saan sila nanggaling. Sabi ng ganun, ang hindi marunong tumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kaya natutuwa ako dahil hindi nila nakakalimutan na minsan sila naging parte ng Binibining Pilipinas at minsan silang naging Binibining Pilipinas Queen. Kung ano yung nararanasan ng mga kandidata dyan, ayun pa rin yung talagang nararanasan ng mga kandidata ngayon. Kumbaga, yung dating mga, kung anong nararanasan ng mga kandidata ngayon, ayun din yung naranasan ng mga queens na yan nang lumalaban sila sa Binibining Pilipinas. At yun yung excitement dyan sa Binibining Pilipinas. So good luck bukas at malalaman natin yan kung ano ang eksena at drama na magaganap sa coronation ng Binibining Pilipinas. O, di ba? Ang bongga. Grabe ang promote ko. Anyway, so para naman sa sumunod na chika, eto nga, nagkaroon ng parehas photoshoot
ang reyna ng Miss International at ang magiging pambato natin sa Miss International. Sabing ganon, eto na kaya ang sign. Oh, I saw the sign. Oh, di ba? So, eto na kaya daw yung sign na kokoronahan ni Miss International from Colombia si Miss Philippines bilang bagong Miss International. So, etong si tawag dito, si Miss Supranational Katrina Ligado, nagkaroon din siya ng photoshoot with the reigning queen. So, sa Miss Supranational. So, tingnan natin kung makukuha yan ni Katrina Ligado. Alam niyo, sa totoo lang, kampante ako kay Katrina Ligado. Nakakayanin niya yan. Sa totoo lang. Minsan, yung mga tao sinasabing ganon, medyo mahina si Katrina Ligado, but for me, I think meron siyang strategy game dyan. And then, ito naman si Katrina Johnson, no? Di ba? Ganun din, nagkaroon din siya ng photoshoot. So, ganun din yung sasabihin ko na hindi imposible na tayo ang susunod na reyna ng Miss International at dahil naman yung pambato natin ay talagang palaban. Naniniwala ako kay Katrina Johnson. Naniniwala din ako kay Katrina Ligado. Sa totoo lang, sa kanilang dalawa. Pareha silang pinaniniwalaan ko na pwede nilang makuha talaga ang corona ngayong taon na to. Maaari yung iba nagtataas ng kilay na parang sinasabi, hindi mo ba nakikita yung kahinaan ni Katrina Ligado? But who knows, di ba? And then kay Katrina Johnson naman, bakit naman hindi? Magaling din naman talaga ang Katrina Johnson, lalo na pag umatake na to, di ba? So, hindi mo po pwedeng isnabin dahil may kakayahan ang mga kandidata natin na pwedeng makuha ang corona na dapat makuha. Di ba? So, pinagandaan nila yan at naniniwala ako na walang sayang. Di ba? So, yon. Para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Nigeria sa Miss Supranational. Tingin mo, Mama Sam, aarangkada. Iba din yung vibes ko sa babaeng to. Medyo magaling din yung kanyang drama or magaling din yung kanyang laro. So, gusto ko din yung aura niya. Sa mga African beauty, isa siya sa mga nagugustuhan ko. Kasi gusto ko yung vibes, gusto ko yung beauty, yung aura. Talagang makikita mo na parang wow, ang ganda, ang winner, ang panalo, di ba? So ako para sa akin, bakit hindi? Mukhang may laban si Nigeria dito sa Miss Supranational. And then tignan natin kung siya nga ba ang isa sa mga magiging tinik dito sa mga kandidata na makakarating sa top 5 ng Miss Supranational. So, malaman natin yan. Kung papalo nga ba si Nigeria. Pero gusto ko talaga yung aura niya. Gusto ko yung makeup. Gusto ko yung looks. Gusto ko yung nakikita ko sa kanya. So, yan. Very beauty queen. Black beauty Barbie. Diba? So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Ana Patricia Lorenzo Diaz. Malakas ba ang laban sa Reyna Pilipinas bilang Miss Grand All-Stars? To be honest, tulad nga na sinabi ko, iilan lang naman sila naglalaban dyan ng Miss Grand All-Stars. Actually, kung titignan mo yung mga girls, huwag mong isama si Angelica Lopez. Silang dalawa na talaga ang mananalo. Si Alexi Brooks at saka etong si Patricia Ann Lorenzo. Pero kung etong si Angelica Lopez ay qualified at mukhang ibibigay sa kanya ang MGI All-Stars, maliligwak itong si Ana Patricia Lorenzo. Promise. So, dapat maging Miss Grand si Angelica Lopez, tapos silang dalawa ni Alexi Brooks ang lumaban sa MGI All-Stars. Parang feeling ko kasi, kaya din naman kasi ni Patricia Ann Lorenzo na lumaban talaga sa MGI All-Stars. At may ibubuga naman talaga. So, ang hindi ko na kasi maintindihan, bakit nung first batch from the Philippines, hindi na dumaan sa mga national pageant, direct pa na. Pero ngayon, bakit may ganito, di ba? So, parang unfair sa side nila. Tapos, yung ibang kandidata, maririnig mo na dediretso na lang doon at hindi na magmi-Miss Grand All-Stars, hindi na magre-Reyna Pilipinas. Pwede naman palang ganun eh. So, ano pang pinaglalabanan nila dito? So, koronahan na lang, i-appoint na lang, di ba? So, yun lang yung akin. Kasi kawawa din naman yung mga girls na mapapagod pa, gagastos pa, instead na ang preparasyon na lang nila
doon na para sa pageant. Pero kasi hindi ko din alam eh. Baka kasi may ganitong negotiation eh. Kapag sumali ka sa Reynas Pilipinas o sumali ka, ang isang kandidata sumali sa national pageant, baka libre yung laban niya doon sa MGI All-Stars. Pero kasi kapag naisip mong libre, okay, so palagay natin, ililibre sila para maging candidates dyan sa MGI All-Stars. Pero ang tanong, dahil hindi sila nakakuha ng pera doon sa kandidata as a franchise fee, so anong mangyayari? Di ba? So parang yung chance nilang manalo, maibibigay ba sa kanila yon? Kasi syempre, di ba, parang unfair naman doon sa mga nagbayad. Di ba? So yun, yung mga ganun lang yung naiisip ko, pero walang kumpirmado. Kaya medyo naguguluhan ako eh. Kasi dapat, kung lahat ay pwede naman palang dumirekta, so dumirekta na lang lahat. Pero kung ayun nga, libre yung franchise fee, sasali ka sa national pageant, doon ka magbabayad ng franchise fee, bongga yun. Di ba? So, bahala na yung national director. So, wala akong problemahin. Ay, hindi ko alam talaga. Medyo naguguluhan ako. Kasi parang feeling ko kasi, halimbawa may cash prize naman sa national director, sa national pageant, may cash prize silang makukuha. So, paligay natin 1 million, o paligay natin, or 500,000. 1 million. Tapos yung kalahating million, ibabayad nila doon sa franchise fee para doon nilang kukunin kung sakaling mananalo sila, mga ganon. So, ayun yung mga pwede kong i-share sa inyo kasi yun din lang yung naiisip ko. Pag sumali ka sa national pageant, hindi mo po problemahin yung cash prize kung sakaling ikaw ang lalaban ng MGI All-Stars. Pero yung possibility na pwede kang matalo, nandoon. Kaya kung sasali ka, siguraduhin mo lang malakas ka. Para yung cash prize mo dito, yung kalahati, ayun yung ilalaan mo para sa MGI All-Stars. Mga ganon. So, hindi ko alam. Wala akong idea. Pero kung ganun man yon, good luck na lang. And then, ayan, si Patricia Ann Lorenzo, kung hindi si Angelica Lopez ay magiging MGI All-Stars at magiging Miss Grand Philippines siya, feeling ko, kakayanin niya maging MGI All-Stars. So, ganon! Ay, nako. So, basta laban lang. At tiwala na lang sa mga ipapakita nila sa eksena nila dyan sa competition ng Miss Grand or Reyna Pilipinas. Di ba? Sabing ganon, ano naman daw ang masasabi ko? Pambato ng Thailand handang-handa na para sa supranational. Pero Mamasam, tingin mo, hindi ba to unfair para sa ibang kandidata na parang late na siya masyado? Hindi ko alam. Ang advantage kasi, yung mga unang dumating, syempre, alam mo yon, good yon for the national director. Kumbaga para sa director ng supranational, parang, oh, you're very good. Kasi yung nakita na kagad. Pero kasi syempre, halimbawa nakita nila dumating si Icon Yalado, tapos nasa kanya yung katangian na hinahanap ng national director. Di good din sa kanya yon. Pero kasi dahil nga nagkaroon siya ng problema at na-delay yung punta niya sa Poland, medyo demerit yun. Demerit sa magiging laban niya. But syempre, hahabol yan ni Ice. Kumbaga parang lalaban yan. Hindi pupunta yan dyan na wala lang. Alam mo naman si Ice na marunong talaga mag-execute at alam mong magaling din talaga to pagdating sa mga pageant na ganito. So, kaya niyang ilaban ang Thailand. And then, ayun. So, tingnan natin kung magiging fair nga ba ang national director o director ng supranational sa lahat ng kandidata ng mga nauna na. Di ba? So, tingnan natin kung kay Ice nga ba maibibigay ang corona or sa mga kandidata na nauna nang dumating. So, para sa akin, medyo mali lang talaga yung discard dito ng national director ng Thailand para sa supranational na laban nila. Kasi, ayun naman pala, kaya naman pala i-push. Di sana, maaga pa lang kasi ginawa. So, eto na lang ang lesson learned dyan. Para hindi masayang yung pagod, effort ng kandidata nila na mabaliwala. Diba? So, hindi naman sana mabaliwala yung laban ni Ice Kanyalak dito sa competition. Pero, ayun nga sa nakikita ko, na sana ang national director, maaga pa lang nagpapapageant na sila. Maaga pa lang nagkakaroon na sila ng appointee kung i-appoint nila. At least 6 months ahead. Para yung mga problema na pwede nilang ma-encounter
maayos nila ng maaga at hindi na didelay yung kandidata nila. So lesson learned yan sa lahat, di ba? Hindi lang sa Thailand, kundi sa lahat ng mga magko-compete sa bawat international stage. So yan, nakakaloka kasi, di ba? Parang late ka pagkatapos ang problema mo ay ganon. Oh, so yun yan. At para naman sa sumunod natin, chika, Miss Universe 2022 Arbony Gabriel has officially been eliminated from Project Runway Season 2022. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay nakakalungkot. So, may napanood ako na episode niya na isa si Arbony sa mga talagang halos naliligwa dito sa labanan sa pagdi-design ng mga fashion design bilang fashion designer. And then ayun nga, yung kanyang creation kasi maganda pero hindi wow. Hindi ba yung sasabihin mo na parang kabog na kabog. Maraming mas kumakabog. Yung ideas niya is very normal para doon sa mga hurado at hindi talaga nila nakikitaan na parang wow, potential yung mga tipong ganon na parang maging winner. Pero at least tinry niya. Yung talent niya ay, alam mo ang lesson niya dito, yung madidevelop pa niya yung talent niya ng todo-todo na parang hindi sapat yung mga idea niya na para mas mag-boom pa. And then, hindi ko naman nakikita na kabawasan ba to sa pagiging Miss Universe niya or ano, sabi ko nga sa inyo, di ba, ang mga title holder, kapag sumali sila o sumubok uli sila sa mga isa pang mga pagkakataon na mga challenge na katulad neto kay Dome, di ba, huwag silang mag-expect ng winner na kagad sila. Kasi huhusgahan talaga sila sa ipapakita nila uli ngayon. Hindi dahil sa ay hari na sila o reyna na sila sa mga international pageant. Kumbaga parang dito titignan yung kakayahan talaga nila bilang presenter ng mga ginagawa nila or yung gusto nilang ipakita. So, dapat handa talaga sila ng bonggang-bongga. So, yan! Dahil, syempre, maraming dumarating na mas magaling, mas bongga, mas winner. Di ba? So, yon. Ay, nako, good luck and wish all the best, syempre, para kay Arbony. So, marami pang mga pagkakataon at pwede pa siyang sumali at mas ma-develop pa niya ang kanyang ginagawa. Di ba? So, yon. Laban lang. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Alexi Brooks, matapang at palaban sa competition ng Reyna Pilipinas. Tingin mo, Mama Sam, sa kanya kaya maibibigay ang corona. Tulad na sinabi ko kanina, magaling naman si Alexi at wala akong problemang nakikita. Isa talaga siya sa mga makokoronahan dyan. 3 yung corona, i-reserve mo na yung isa dyan kay Alexi kasi matik na yan. Kasi sa ipinapakita naman ni Alexi Brooks ay talagang masasabi ko, plakado at mukhang talagang pinagandaan niya. And then, feeling ko siya ang winner dito sa isa sa mga MGI All-Stars. Ayun, so walang duda yan. Siya yan. At yung makakasama niya, ayun yung aabangan natin. Kasi si Alexi kasi, kahit pa sabihin mo na, ay, mas maraming mas maganda, mas maraming mas kabog. Pero kasi yung market kasi ni Alexi, yun yung hahabulin dyan ng organization na alam mong kaya niyang makipaglaro pagdating sa international stage at alam mo yon, maibibigay niya yung gusto ng organization ng MGI All-Stars. Yan. So, kaya niya yon. Kasi, di ba, ba't ka naman magpapadala ng mahina pa? Kung meron namang mas malakas. So, sabi ko nga sa inyo, hindi na kailangan i-compete dyan sa national pageant. Ang kailangan dyan ay koronahan na. Di ba? So, yon. And good luck. Para kay Alexi Brooks. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, number 1 sa listahan, ang pambato ng Indonesia sa Miss Supranational. Anong reaction mo dito, Mama Sam? Well, ang reaction ko dyan ay nakakaloka. Di ba? Naloka ako, syempre. Parang, ano ba? So, hindi ko alam kung ano ang basihan nila, kung bakit yan nung nakikita nilang number 1. Ewan ko hindi pa naman siguro ako nagkakamali sa mga sinasabi ko sa inyo. Kung meron man akong palya, hindi naman ganun kalayo.
nakikita ko kaya na itong mag-top 10, top 5. Pero kasi kung pagbabasihan natin yung beauty, parang hindi naman siguro bobo yung organization na kumuha ng hindi ganun kabongga yung ganda. Ang dami namang magaganda. Yung nakaraang Miss Indonesia, nagulat din ako kasi siya yung nanalo kasi very silent lang siya Hindi siya yung katulad neto na kumpiyansang-kumpiyansa sa sarili. Na parang sigurado siya na siyang mananalo. Pero na lang kung nagbayad talaga sila. Di ba? So, hindi ko pupurihin para lang i-follow ako ng isang katauhan na tao. Kumbaga parang hindi ko sisirain yung credibility ko sa isang bagay na hindi ko pa nakikita yung talagang tunay na laban, di ba? So, nandoon ako, yes, potential na pwedeng, yes, siya ang makakuha, pero pwede din namang no. Yan. And then, naniniwala ako na marami din magagaling, marami din malalakas. Either yung pambato natin na si Katrina Ligado na hindi nila nakikita yung potential, ay possible din na manalo dito sa Miss Supranational. Kung ayan nga si Indonesia na hindi naman ganun kagandahan siguradong silang mananalo. Bakit ako na nakikita ko yung ganda ni Katrina Ligado, hindi po pwedeng hindi manalo? So, dapat panalo din, di ba? So, depende na lang sa magiging laro nila. Kasi marami din naman mga kandidata from another country na nakikita natin na potential at pwede talagang mag-uwi ng corona. So, yun yung abangan natin, di ba? So, laban lang at tiwala lang sa ipapakita ng pambato natin and let's see, kung kakabog nga ba o hindi. So, for now, hindi ko nakikita na mananalo si Indonesia. Maaaring yes, pero hindi ko talaga pa nakikita. So, hintayin natin yung preliminary competition. Baka makonvince ako ng bonggang-bongga. So, yan! So, ano guys ang masasabi ninyo syempre dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.